The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast as much, but your disciples do not fast?" And Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. New wine is poured into new wineskins. Ang bagong alak ay nilalagay sa bagong sisidlan. Bago. Sabihin ng bago. Malinis, dalisay, puro. Walang dumi. Ang Diyos ang bagong alak. At tayo ang mga sisidlan. Tanong, bago ba tayo? Malinis, dalisay, puro, walang dumi? Naalala ko nung ako'y malit na bata, way back 1950s, ako'y uwi sa bukid ng mga lolo. Dadalhin ako sa taniman ng palay, mga puno, mga alaga niyang hayop, baka, kambing, kalabaw. Pag-uwi na ako, manalika apo, pababaunan kita. Gatas ng kalabaw o gatas ng baka. Pero bago na yon, bigay sa akin, kuha mo na siya ng yung mahabang bote, yung parang garapon. Tapos babandian niya ng mainit na tubig. Hugasan ng mabuti, lilinisin ng mabuti. So, Lord, ba't nyo ginagawa yan? Para mapatay yung mikrobyo, para malinis siya. Para pag sinalin natin yung maputi, malinis, dalisay, sariwa, at bagong gatas ng baka, hindi siya masisira. Tayo ay mga sisidlan na tatanggap kay Kristo. Malinis ba tayo? Mamaya tatanggapin natin si Kristo sa banal na komunyon. Tatanggapin natin siya, ang bagong alak. Ngunit sa anyo ng tinapay, tatanggapin natin. Dapat karapat-dapat tayo na tatanggap ng kalinis-linisang katawan ni Kristo na pagkain ng ating kaluluwa. At paano bang paghanda sa atin? Paano bang paglinis sa atin? Anong sabi ng ating katisismo? The best way to prepare for a worthy reception of the Eucharist is to place ourselves in the state of grace. Wala kang dumi ng kasalanang mortal. Ang mga garapon na lalagyan ng malinis na gatas, binabanlian, hinuhugasan ng kumukulong tubig para maging malinis, para mapatay ang mikrobyo. Pero hindi ang ginagawa sa atin. Tayo ay nangungumpisal upang maging malinis tayo. Pero alam niyo po pakiramdam ko lang to medyo kinakabahan ako. Bakit? Kasi ngayon, ang daming tumatanggap ng komunyon, pero kokonti ang nangungumpisal. Ano tayo? Hindi na tayo nagkakasala. Whatever happened to sin? Ito nakakatakot If we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Ulitin ko. If we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Kung akala mo hindi ka na nagkakasala, ikaw ay nagiging walang hiya. At kung walang hiya ka, kahit anong kasalanan, pwede mo nang gawin. Nakakatakot na yan.
Ito yung magandang paalaala sa atin. Ito yung nagsisimba Ito yung nagdadasal Totoo, may hinihingi tayo, may pabor, may hinihiling sa mahal na ina. Gagaling sa ating sakit, sagutin yung ating mga dasal, mawala yung problema. Okay po yun, pero sa nalakipan naman natin. At anong lakip natin? Panginoon, sana maging karapat-dapat akong tumanggap sa iyo. Sana magkaroon ako ng tunay na pagbabago sa buhay ko. Yun ang mahalaga. Yung tunay na pagbabago sa ating buhay. At paano nagbabago yung ating buhay? Pag makita natin ang ating sarili sa harap ng Diyos, sa harap ng mahal na ina. Tingnan nyo, ang mahal na ina, napakalinis niya, napakadumi natin, napakaganda niya, napakapangit natin, napakabanal niya, napakasalbahe natin. Aminin natin yan, ng buong kababaang loob. Kasi kung wala kang aminin, wala kang hingin ng kapatawaran, hindi ka magbabago. At upang magbago, kailan makita mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Anong silbi? Nakita mo yung mahal na ina, pero hindi mo nakita ang sarili mo. Anong silbi? Nakapasok ka sa bahay ng Diyos, pero hindi ka na nakapasok ang Diyos sa buhay mo. Anong silbi? May hawak kang nakasinding kandila, madilim naman yung buhay mo. Anong silbi? Ang haba ng nilakad mo sa prosesyon. Pero pagkatapos nito, saan-saan naman yung lakad mo? Wala pa rin pagbabago. Ito yung magandang paalaala sa atin at seryosohin natin yung ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng pagkataon ng Diyos upang suriin at linisin ang ating sarili. Para may silbi. Kaya ba ang tawag sa komunyon ang pagtanggap kay Kristo? Anong tawag doon? Di ba? Pakikinabang. Banal na pakikinabang. May pakinabang ang ating pagtanggap kay Kristo. At anong pakinabang noon? Nagbabago ang ating buhay. Kaya ang mensahe ng ating Panginoon sa misa ngayon. Bagong alak, bagong sisidlan. Malinis na Diyos, tinatanggap ng malinis na tao. Mabait, mapagmahal ng Diyos, tinatanggap ng tao na patuloy na nagbabago. May silbi, may pakinabang ang kanyang tinatanggap.